Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio o Scorpio? Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na ang reading na gagawin ko. O mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ng energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, iniisip ko ano to, ex-wife ba to o single mom? Oh, ito maganda oh. So, marami pwedeng case sa ganitong sitwasyon. Single mom. Ito, pag pinagdikit natin, single mom. Ex-wife ng iba sa inyo. Kasi may anak sila. Ex-wife. Byuda. Pwede rin, no? Sa dalawang to. Ngayon, malamang single siya. Di ba? Single siya ngayon. Regardless kung byuda yan, o ex-wife yan. Basta single siya, yung babaeng yan. Pwede rin namang lalaki. Pero tatama lang to sa lalaki kung introvert siya. Ito yung lalaking introvert. Pwede rin. Pero kung babae, whether extrovert, introvert, basta babae to. Kung lalaki, pwede rin naman. Kaya lang, introvert siya. Doon lang tatama kung introvert yung lalaki. So, again, pamilyado, oh. May mga anak. Possible kasal pa sila. Ang maganda nga, eto, magiging matapang tong single na to. Nabuksan niya ulit yung puso niya. Magmahal ulit ng iba. Malaki chance na may darating sa buhay niyang bago. At magiging matapang siyang i-open ulit yung heart niya. Itong taong to. So again, malaki chance na may darating sa buhay niya new love interest. Baka nga dumating na to sa iba sa inyo. O sa kakilala niyo. Pero kung dumating na siya, wala pa itong result. Nasa ligawan phase pa lang kasi ito courting phase. Saka grabe rin naman. Kakakilala mo lang, pinatos mo na agad, di ba? Mahirap yung ganun. Dapat kilalanin maigi. Kasi di mo alam kung sira ulo pala, no? Lagi nasa huli yung pagsisisi. Hindi nga natin kasi masasabi agad-agad kung ano. Hindi obserbahan. Kailangan pag ganyan, obserbahan pa naman. 1 year. Kaya lang kasi, sa case, sa panahon ngayon, masyadong mainipin ng mga tao. Kapag di mo pinatos agad sa period ng 3 months, iiwan ka na. At maghahanap na siya ng iba. Kalo ka. Di mas maganda, di ba? At least, alam na natin na di seryoso at mahina yung pundasyon ng pagmamahal. In a way na pag naging kayo, mabilis ka lang din papalitan at iiwan, di ba? Kung ganun siya. Di ba? At least, maaga pa lang, alam na natin na sama pala ugali. Kaya maganda kung at least 1 year. Ang tagal. Wala ganun nga Well, mahirap kasi nga kilalanin ng tao. Minsan nga, 10 taon mo nang kilala. Kasama mo araw-araw, pero parang di mo pa rin kilala. Di ba? Doon mo pa lang ma-realize na parang di mo kilala yung kasama mo. 10 taon na kayo kasama. Pero may mga bagay na hindi mo pa rin alam tungkol sa kanya. Dun sa partner. So again, pag ganitong case, kailangan matinding discernment. But again, case-to-case basis, depende sa inyo. Ha?
Ako naman nag-a-advise lang. Depende sa inyo kung anong trip nyo. Kung gusto nyo na patusin agad, bahala nga kayo. Diba? Kayo ang magdidesisyon. But again, sa period ng 2 weeks, wala pang relasyon. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo baguhin tong reading natin. Kasi nakita na natin, hindi pa magiging sila, kung excited talaga, patusin na agad. Kaya nga, syempre, kung magmamadali nga, malaki rin ang chance ng failure. Okay? May iba nga, binigay lang yung katawan, tapos nung binigay na yung katawan, naglaho na parang bula yung tao, di ba? May ganung case. Kaya nga sabi ko sa inyo kilalanin muna yung tao. O baka pala may sakit. Hindi natin masabi. May STD pala. Kaya kailangan talaga ng iba yung ingat. Anyways, tayo dito. May bago to. Kilalanin natin. Sino itatamaan ng reading na to? Kung ex-wife to, o ex-husband, ng iba sa inyo, ito yung clue. Libra, tapos Scorpio ulit. Ngayon, halimbawa, yung nanonood ay single at yun nga, may nagugustuhan na siya o open na siya sa topic ng new relationship. Ito yung darating sa buhay niya. Ito yung zodiac sign. O baka nga dumating na itong new love interest. So, ito yung tao. Pisces, Aquarius, Virgo. Whether dumating na to, darating pa lang, ito yung possible zodiac sign ng taong to. Kasi ano pa lang to admiration pa lang. Admiration phase. Na may nagkaka-crush, o magko-confess pa lang ng feelings. Doon pa lang to courting phase. Ngayon, same instruction dito. Di ba pang clue? Kung di man tumama sa inyo tong clue, edi sa person nyo. Teka lang, bago ko malimutan, kakilala pa pala. Okay? Yung kakilala. Halimbawa, hindi nga tumama sa inyo yung reading. Sa kakilala naman. Okay? Baka sa kanila tumama itong reading. So, kakilala, kung malapit sa inyo, o pwede ring idol. Taurus, Aries, Leo. So, yung part na to, same instruction nga. Hindi tumama sa inyo, edi baka tumama sa person nyo, kakilala, o idol. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Wow, white American, no? Baka foreigner to. O may someone na nasa foreign land like America. So, yung person niya pwedeng American o yung isa sa inyo ay nasa America o pares kayo. Basta may America dito. Facial hair. So, yung lalaki ay ganito itsura. Mabuhok. Maraming buhok sa mukha. May balbas, bigote. Witch. Pag ganito, either witch yung tao, may taong witch o may kaalaman sa witchcraft. Tulad nito, witchcraft din daw to O spell. O divination. Alam ko, witchcraft din to. Mga crystals, o mga candles, all about magic, ganyan. So, malamang kayo to. Kasi nanonood kayo ng ganitong klaseng reading So, pares kayong may kaalaman sa witchcraft o mahilig sa astrology o anything na may kinalaman nga sa manifestation, affirmation, divination.
Ang huli, yung babae ay malaki ang hinaharap o busted chest. So, saan tayo susunod? Ito na. Hindi pala pantay. Kung masasabi nito. Ibang senaryo na to. Madalas hindi nagdurugtong yung kwento. Pero posible pa rin. Sasabihin ko naman kung magdurugtong. Anyways, Knight of Cups, Yun lang. Ito yung The Hermit. At least maganda to. Why? Ganda to. Kasi ang dating, may someone na paparating, di ba? Probably love interest. So, ex, current partner. So, again, love interest to. O crush. Knight in Shining Armor nga raw to eh. Yung iba nga, nabasa ko, sabi, soulmate. Wala yung soulmate pala to Knight of Cups. Yung iba nga, soulmate din daw yung Temperance. Yung iba nga, Six of Cups. Ayun. Talaga lagi naririnig. Six of Cups. Saka Two of Cups. Diba? Soulmate cards. Eto, may ibang reader. Nabasa ko ang libro niya. Sabi niya na, soulmate din pala to. Yung isa namang, sinasabi kong Temperance, dito ko nakuha yung idea. Soulmate pala din yun. Meron pa yata na soulmate card. Ano pa nga ba? Kalimutan ko na. Parang may isa pa Kalimutan ko na. But anyways, basta ito love interest, paparating pa lang. O baka nga dumating na, nauna na siya So whether dumating na to o darating pa lang. Crush, ex, o current partner. Kaya na may trust issues kayo sa taong to So ewan ko kung anong ginawa niyang mali. Kasi may trust issues kayo dito. Pero mukhang card ng paglilinis ng problemang ginawa niya. O sabihin natin, sharing yung card ng confession para ituwid yung kanyang pagkakamali. Magiging fair na siya dito kasi dito unfair siya Gumamit siya ng dirty tricks para lang manalo. Nagluhoan na yung mga yun, natalo niya. Sa maling paraan, siguro nag-cheat siya. Ito kasi fairness, ibig sabihin. Tutuwid niya yung kanyang pagkakamali. So, siguro magsusorry siya. Sa iba sa inyo. Dahil sa ginawa niyang dirty dito, sneakiness. O selfishness, pwede rin. Siguro i-approach kayo netong taong to. Para, yun nga, mag-confess sa ginawa niyang kalukuhan o apologize. O makipag-sorry na lang. Makipagbati in general. At tingin ko, willing naman kayong makipagbati sa taong to. Whether nangyayari na nga to o hindi pa. Tingin ko, mag-aaway kayo for some reason at ang probable cause ay deception, sneakiness, selfishness, being unfair. Ano ba to? Ano pa ba to? Lack of commitment, lack of communication. Arguments, aggression. Ano pa ba to? Intimidation. Lack of commitment, lack of communication, intimidation, bullying. Nakalimutan ko na.
o anything na may kinalaman sa fear, nag-cause ng fear sa inyo, anxiety, conflict, basta ganon. Na yun nga, parang gusto niya ituwid dito, kaya nga bumaliktad siya. Gusto niya mag-sorry. So again, tingin ko mapapatawad nyo naman to dahil 10 of Cups to. Willing kayong patawarin ng taong to. Pwede rin ghosting to. So happy ending naman. Ngayon, dahil di sila magkarugtong, magkaiba sila, di ba? Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, o whether tumama sa inyo itong reading o dun sa kakilala nyo. Ito nga clue natin. So, dun tayo sa partner. Natatamaan ng reading natin. Partner ng Scorpio. O person nila. Love interest na nga lang. Love interest. Kapwa nila Scorpio, Sagittarius, at Taurus. Ngayon, kung kakilala, sabihin natin doon tumama sa kakilala niyo. Kapwa Scorpio, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Umulit lagi yung Scorpio, kahit doon sa kabila. Ito, Capricorn. Yung isa pang clue. So, same instruction. Kung dito tumama sa inyo, di baka tumama sa person nyo, kakilala, o idol. So, yung idol dito rin tatama. Kalimutan ko sabihin. So, yung clue, mahilig sa black na damit o baka uniform nila to. All black. Younger than you. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa inyo. Pero, yung person nila ay mas bata. Sa Scorpio. So, may someone na average ang height. Tingin ko yung average height sa Pilipinas ay 5'4". Ganyan, 5'4 to 5'7". Tingin ko lang So, hanapin nyo naman sa internet. Ako naman nagbase na ako sa sarili kong opinion. Basta may someone na average ang height o pare-pares kayong average ang height. O very young, younger than you, very young. So, may young energy o immature o pare-pares na young. So, pag sinabi mong pare-parehas na young, mga 39 pababa yung edad niyan. Ito. 39 pababa. Kasi pag 40, doon mo lang naman masasabi kung may edad na diba? Yung tao. So, 39 pababa yung edad. 18 minutes na pala to. Ngayon, ayusin ko lang itong mga cards na extra. Dahil masikip. So, dito naman tayo sa isa pang deck. Ano pang masasabi nito? Dagdag info o ibang senaryo. Sa case ito maganda naman. In a way na may lalaki na cold. Whether in a relationship yan o hindi. Pero kasi yung mindset niya ay wala sa relasyon. Ang mindset niya ay mag-produce ng money. Kaya nga siya pensioner. As in, yun lang ang habol niya, pension niya. Yun lang iniintindi niya, pension niya. So again, whether in a relationship to, na lalaki, parang siya, cold sa partner. O lalaki na loveless, single. Kumbaga, may chance na kung single, may chance na may dumating sa buhay niya, new love interest. O ba nga, dumating na. Kung dumating na yan, baka maging sila na. Love na to Ngayon, kung in a relationship yan at naging cold sa partner niya, maganda, di ba? Kasi, may love dito. Ito yung card ng intimacy. So, magiging sweet na siya sa partner niya. Magkakaroon ng new romance.
reawakening ng feelings. Yun. O magiging all of a sudden romantic tong taong to. Na cold. Di ba? Biglang naging romantic. All of a sudden. Anyways. Pwede rin tong babae. Kung lalaki, pwede siyang, introvert, extrovert. Pero kung babae, tatama lang siya kung extrovert siya. Kasi may mga nanonood na lalaki, di ba? So, kung person nila to, malalaman nila kung para sa kanila ba itong reading o hindi. Kung yung babae ay, extrovert nga. Yung gender natin, gawin nyo na lang, energy, masculine at feminine energy para sa mga nasa LGBTQ. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fits sa inyo. Ha? Ito na yung general advice. Sa 2 weeks na to, babasahin ko na lang para mabilis. What you're asking for will happen soon in a happy way. Wow. Ito, kung ano man yung wish o dinadasal, nangyayari na rin agad. Hindi ko na i-explain. Nagtatagal pala ako. Ito, madali lang intindihin. Ito, maganda rin to. Happy surprise. Something very good is about to happen. Tanghuli, di ba ang ganda? Ang ganda rin ito. So, yung surprise na darating agad. Ito, maganda rin. Light. See the light within yourself and everyone else. So, think positive. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.